Good day mga kanegosyo. Ang topic pa rin natin ngayon tungkol sa failure or pagkalugi sa pagninegosyo. At eto naman tungkol sa negosyanteng lalaki at negosyanteng babae. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bakit magkaiba ang negosyanteng babae sa negosyanteng lalaki pagdating sa failure sa pagninegosyo? Ito mga kanegosyo, paniniwala ko lang. Pwede nyong sabihin na malito. Ito paniniwala ko lang. Mga kanegosyo, ang babae parang glass yan eh. Mas mabilis mabasag yan. Once na ma-pack up yung utak nila mga kanegosyo, makaranas ng trauma, bata pa lang sila, makaranas ng mga traumatic experience sa pamilya nila, damage na yan habang buhay mga kanegosyo. Hindi na yan mapipix. Sa lalaki naman mga kanegosyo, the more na nakaka-experience tayo ng mga traumatic experience, tulad ng mga pagkalugi, mga pagsubok sa buhay, the more na nag-grow yung character natin bilang lalaki. The more na nakakaranas tayo ng mga struggle sa buhay. Ito naman yung kabaliktaran sa babae. The more na nakakaranas sila ng mga traumatic experience sa buhay, the more na nadadamage sila mga kanegosyo. Kaya magkaiba ang pag-take ng lalaking negosyante tsaka babaeng negosyante pagdating sa pagkalugi. Kasi kasama yan sa traumatic experience. So once na ang babaeng negosyante nakaranas ng pagkalugi sa pagninegosyo, consider na traumatic experience yan. At mas masakit sa kanila yan at mas mahirap sa kanila bumalik sa pagninegosyo para magsimula ulit. The more na nakakaranas sila ng pagkalugi sa pagninegosyo, the more yung karakter nila nadadamage bilang babae. Kasi yun naman talaga yung nature ng babae. Sa lalaki naman, the more tayo nakakaranas ng experience ng failure or pagkalugi, mistake sa buhay, mga struggle sa buhay, the more na nag-grow yung karakter natin bilang lalaki. At ang kabaliktaran naman sa babae mga kanegosyo, tayong mga lalaki naman kapag regarding sa love, once na masaktan tayo mga kanegosyo, at binigay natin yung 100%, once na masaktan yung lalaki, pagdating sa next nila, hindi na ganun yung love na mabibigay nila. Kumbaga, ang babae naman ang babae, once na masaktan sa pag-ibig, kaya nilang magmahal ulit eh. Pero tayong mga lalaki naman, once na masaktan ng grabe sa pag-ibig o pagmamahal, yun naman yung magda-damage sa atin. Kumbaga yung next relationship natin, hindi na tayo ganong 100%. Ayun naman yung kabaliktaran sa atin sa mga lalaki at mga babae. Kumbaga, mas malakas naman yung heart nila ng mga babae pagdating sa love. Pero pagdating sa mga traumatic experience sa utak, yun naman yung advantage natin bilang lalaki. Baliktad mga kanegosyo. Sana medyo nagigets nyo, napapaliwanag ko na maayos. Kaya pagdating sa pagkalugi or pagninegosyo, mas prepared ko na magnegosyo yung lalaki kumpara sa babae. Yung babae, kumbaga, hindi ko sinasabing masama magnegosyo yung babae. Yung babae mas support lang. Mas magaling talaga mag-make money yung babae. Pero yung mag-multiply ng pera, mas magaling yung lalaki. Boss Jepoy, bakit si Gento sikat na negosyante pero babae siya? Mga kanegosyo, hindi to debate na bawal magnegosyo yung babae. Magnegosyo lang kayo.
ang topic ko tungkol sa pag-tolerate ng pain pagdating sa pagkalugi sa pagninegosyo ay magkaiba ang pag-tolerate ng babae at pag-tolerate ng lalaki pagdating sa pain. Kasi mas nadadamage ang babae kumpara sa lalaki pagdating sa mga trauma or mga traumatic experience sa buhay. Kaya nga, 'di ba sa pagpapalaki ng anak na lalaki sa pagpapalaki ng anak na babae, mas dapat nga mas spoiled yung anak na babae. Yung anak na lalaki dapat mas nakakaranas ng suntukan, mas nakakaranas ng street life. Kumbaga, mas yung lalaki dapat bata pa lang mas nakakaranas siya ng mga traumatic experience kasi yun yung magbibuild sa kanya para mag-grow. Kumpara sa babae na babaeng anak. Kasi parang glass yan. Once na ma-damage yung babae, hindi na mapipix yan, mga kanegosyo. Ganon din sa pagninegosyo. Kaya ang video na to, ang content na to, mas prepared ko kung mag-asawa kayo, mag-partner kayo, yung lalaki yung magninegosyo, yung babae support lang. As assistant nung partner mo. Ikaw yung accounting, ikaw mahawak ng pera, mas magaling yung babae doon. Pero pagdating sa leadership, dapat yung lalaki. Hindi ito debate na mas magaling lalaki sa babae, hindi ito doon. It's nature, mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to. Comment ka lang. Gusto ko malaman sino yung tumatapos at kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan umaabot yung video ko. Sa lahat ng mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.